Ang programang ito ay rated SPG, striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may maseselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror, o droga na hindi angkop sa mga bata. Paalala, anuman ang pagkakatulad o pagkakahawig ng mga pangalan, karakter, lugar, o mga pangyayari sa totoong buhay sa istoryang ito ay hindi sinasadya at nagkataon lamang. Simulan na natin ang bagong kwento na may pamagat na Andrea. Si Aling Andrea ay suki namin sa aming tindahan. Ang asawa niyang si Mang Mandy ay nagtatrabaho sa Saudi Arabia at bihira lang kung umuwi. Nakatira sila sa isang apartment na malapit lang sa aming bahay. 3 taon na silang umuupo doon. Meron din silang anak na 5 taong gulang, si Cheche. Sa tingin ko ay wala pang 30 taong gulang si Aling Andrea. Sila lang mag-ina ang nakatira sa inuupahan nilang apartment. Palabiro si Aling Andrea at pati ako ay madalas niyang biruin pag ako ang nagbabantay sa tindahan. Joel, pabili nga ng safeguard, minsan siyang bumili sa amin. Sandali lang po, sabi ko naman. Biglang laki ka ano, noong kalilipat pa lang namin ay hindi ka ganyan kalaki. Ilang taon ka na ba, sunod-sunod niyang tanong. Magla-14 na po ako sa June, sagot ko naman. Tuli ka na ba, parang nakakalokong tanong niya. Grade 5 pa lang po ako ay tuli na ako, buong pagmamayabang ko namang sagot. At kinuha niya ang safeguard sa aking kamay. Sinadya ko namang himasin ang kanyang palad. Ikaw hapilyo ka na. Sabi niya sa akin sabay talikod para umuwi. Ang totoo ay gandang-ganda ako kay Aling Andrea palibhasa ay maputi siya. Marami ang nagsasabing pag maputi ang isang babae ay kalahati na ng ganda yon. Pero si Aling Andrea ay maganda talaga. Matangos ang ilong, medyo chinita, mapuputi, pantay-pantay ng ngipin at mapupulang mga labi. At sa katawan naman ay mapapahanga ka. Kahit may isang anak na siya ay kay ganda ng hubog ng kanyang katawan, malulusog ang kanyang mga suso at makikinis ang legs. Lagi kasi siyang naka-shorts. Ika nga, binti pa lang ay ulam na. Tuwing ako ay maliligo ay lagi ko siyang pinapantasya sa banyo. Magmula nang ako ay matuli ay lagi na lang tumitigas ang titi ko. Marahil ito ang sinasabi nilang nasa puberty age na laging tinitigasan ang isang nagbibinatilyo. Pagkahubad ko pa lang ng aking t-shirt, shorts at brief ay matigas na kaagad ang aking burat. Hindi pa gaanong makapal ang aking bulbul dahil 1 taon pa lang ang lumipas magmula nang ito ay tumubo. Tumapat ako sa shower at pagkabase ng aking katawan ay sinabon ko ang aking bulbul at dumiretso sa paghimas sa aking matigas na burat. Umikit ako habang ang nasa isipan ko ay si Aling Andrea. Unti-unti kong siyang hinuhubaran sa aking isipan habang panay ang himas ko sa aking matigas na burat. Hinalikan ko siya sa aking isipan at parang totoong-totoo ang mga nangyayari. Bumilis ang aking pagjajakal hanggang sa ako ay nilabasan at napaupo ako sa baldosa ng banyo dahil sa pagod. Kahit ako ay binatilyo pa ay marami na ang tamod na lumalabas sa akin. Natuto akong magjakol sa turo na rin ng aking mga kababata na siguro ay katulad ko ring malilibog. O baka natural naman na lahat ng lalaking nasa ganitong edad ay mga malilibog. Minsan, pinakiusapan ako ni Aling Andrea na pumasyal sa kanila. Kung pwede ko raw siyang tulungang palitan ang sapatilya ng kanilang gripo kasi lagi na lang tumatagas. Nagpaalam ako kay inay na ako ay pupunta kina Aling Andrea after lunch para tulungan ko siya sa pag-aayos ng kanilang gripo. Kung tutuusin ay natuwa pa ako dahil nga crush ko siya. Mga bandang alauna ay pumunta na ako sa kanila. Aling Andrea, nandito na po ako. Narinig ko ang sagot niya, tuloy ka na Joel, bukas yan, naliligo lang ako pero patapos na. Pumasok naman ako sa kanilang sala. Alam kong wala si Cheche kasi alam kong may pasok iyon sa nursery school kapag ganitong oras. Iginala ko ang aking tingin at nakita ko ngang tumatagas ang gripo nila sa lababo. Nang pupuntahan ko ay siya namang labas ni Aling Andrea mula sa banyo. Naka-bathrobe lang siya at may tuwalya sa ulo. Kay ganda talaga ni Aling Andrea. Itinuro niya sa akin ang lababo at sabi, "Iyan sana ang ipapagawa ko sa iyo. May gamit po ba si Mang Mandy? Kailangan po kasi ng lube tubo pati na pangontra at saka po yung ipapalit na rubber gasket at Teflon ang tanong ko sa kanya. Huwag ka na magpo sa akin at 28 taong gulang pa lang naman ako at saka Andrea na lang ang itawag mo sa akin ang sabi niya habang nakangiti.
Yumuko siya para kunin ang toolbox na nakalagay sa loob ng kitchen cabinet. Nakupo at medyo sumilip ang kanyang mga suso sa kanyang bathrobe. Halos pigilin ko ang aking paghinga sa aking nakita. Nahawakan ko ng di oras ang aking burat sa loob ng shorts na medyo kumislot. Nang umangat ang mukha ni Aling Andrea ay nahuli akong nakatingin sa kanyang boobs. Ikaw ha, pilyo ka talaga. Ang sabi niya sa akin pero hindi naman niya tinakpan ang kanyang boobs na para bang sinasadya. Paano? Ikaw muna bahala dyan at magbibihis lang ako sa kwarto ang sabi niya sa akin. Sige Andrea, sagot ko naman at naalala ang hiling niyang huwag na ako magpo sa kanya. Madali ko namang naayos ang tagas ng gripo. Nang lumabas si Andrea ay nakabihis na ito ng sleeveless na kulay puti, naka-shorts na halos kita na ang puwit sa ikli at pansin ko rin na wala siyang suot na bra. Kay sarap sigurong himasin at sipsipin ng kanyang mga utong, nagsisimula na namang magalit ang aking alaga sa loob ng aking brief. Sandali Joel, maghahanda lang ako ng merienda natin. At nga pala sabay na tayong umalis mamayang 4:00 dahil sa sundoon ko si Cheche sa kanilang school ang sabi niya. Sige po at wala naman akong gagawin mamaya ang sagot ko naman sa kanya. Tinapay at soft drinks ang meriendang hinanda niya. May girlfriend ka na ba? Tanong niya sa akin. Wala pa pero maraming crush sagot ko naman sa kanya. Tama iyan, pag-aaral muna, asikasuhin mo para matuwa sa iyo ang mga magulang mo. Lagi akong napapatingin sa kanyang mga suso at alam kong nakikita iyon ni Andrea. Siya naman ay sumusulyap sa shorts ko at halos hindi ko maitago ang nininigas kong burat sa kanyang mga mata. Madalas ka bang mag-jukol? Ang sabi niya, na parang di ko kayang sagutin ang tanong niya. Huwag ka nang mahiya dahil natural lang sa edad mo ang mainit ang dugo at laging tinitigasan. Ang Kuya Mandy mo nga, sabi niya sa akin, ay marunong na siyang mag-jukol sa edad na 10. Malabog ba si Kuya Mandy? Ang tanong ko naman sa kanya. Naku, sobra. Nung nandito siya ay halos gabi-gabi kaming nagse-sex. Para siyang walang kapaguran pero gustong-gusto ko naman, ang sagot niya sa akin. Kaya nga lagi akong malungkot mula nang umalis siya. Wala akong mapaglilibangan, parang nagpapaawang, sabi niya. Puro sex ang naging topic namin at hindi yata nawawala ang katigasan ng aking burat. Nagpaalam ako kung pwedeng gamitin ko ang banyo para umihi, at para ayusin ko na rin ang pwesto ng burat ko na nagwawala sa loob ng aking brief. Tumayo ako at tinungo ang banyo. Hindi ko na sinara ng todo ang banyo, total ay wala namang ibang tao. Inilabas ko ang tigas na tigas kong burat para umihi pero hindi ako maihi dahil sa katigasan nito. Nagulat ako nang mula sa aking likuran ay may humawak sa aking burat na pinadaan ang 2 kamay sa magkabila kong baywang. Napalingon ako at nakita kong nakangiti si Andrea. Sabi ko na nga ba at tinitigasan ka na, ang sabi niya sa akin. Gusto mong pahupain natin yan? Dagdag pa niya, kaya mo, parang naghahaman na tanong ko. Subukan natin, ang sabi niya. Pumasok kami sa kwarto. Hindi pa man kami nagsimula ay libog na ako. Pinahiga niya ako sa kama at hinubad ang aking sando. Inumpisahan niya halikan ako sa labi at napakainit ng kanyang mga labi. Lumaban ako ng halikan at ang aking kamay ay nakahawak sa kanyang mga suso. Lalong nabanat ang aking burat sa katigasan. Bumaba ang halik niya sa aking mga utong na para naman akong nakukuryente habang ginagawa niya yon. Kumilos ang aking mga kamay at hinubad ko rin ang kanyang blouse. Anak ng peteng, namangha ako sa aking nakita, napakaganda pa ng mga suso nito na para bang walang anak. Napahawak ako sa aking burat at inumpisahang jakulin nito pero inalis ni Andrea ang aking kamay at ipinahawak sa kanyang mga suso. Nilamas ko ng nilamas ng marahan ang kanyang suso at siya ay hibang na hibang sa sarap. Bigla siyang sumubsob sa aking tiyan sabay batok ng aking shorts kasama na ang brief, hinalikan ang aking pusod pababa sa aking bulbul. Pinaglaruan pa niya ang aking bulbul habang ang bibig niya ay dumausdas sa kahabaan ng aking burat. Mamamatay na yata ako sa aking nararamdamang sarap ngayon pa lang kasi ako nakaranas ng ganito. Hinawakan niya ang aking burat at dinilaan ang ulo. Nagtaas baba ang kanyang bibig sa aking burat na hindi nagbabago ang tigas. Hindi nagtagal pa ay nilabasan na ako sa kanyang bibig at nilunok niya lahat ang tamod ko. Matapos akong labasan ay hinubad naman niya ang kanyang shorts at panty at tumambad sa aking mga paningin ang kanyang puki. Kay gandang pagmasdan palibasa ay isang anak pa lang ang nagdaan kaya di pa masyadong ara.
Siya naman ang pinahiga ko sa kama at ako ang bahala. Nakakapanood ako ng X-rated sa Damivard at siguro naman ay kaya kong gawin ang mga napapanood ko. Sinimulan ko rin siya halikan sa labi at ang aking mga kamay ay humihimas sa kanyang mga suso. Bumaba ang bibig ko sa kanyang leeg hanggang sa kanyang mga tayong-tayong suso at ang kamay ko naman ay gumala pababa sa kanyang puson. Itinigil ko roon ang aking mga kamay pero si Andrea na mismo ang naglagay ng kamay ko sa kanyang bulbul hanggang sa kanyang puki. Basang-basa na ang kanyang puki, ipinasok ko ang gitnang daliri ko sa kanyang lagusan pero tuloy pa rin ang pagsuso ko sa kanya. Tuwing huhugutin ko ang aking daliri sa kanyang puki ay napapaangat ang puwit niya sa pagsunod. Sa bibig ko uli siya hinalikan at tumapat ang kanyang puki sa aking burat na nag-uumpisa na namang tumigas. Ikinistis niya ang kanyang harap sa akin at sa dulas nito ay medyo pumapasok na ang ulo ng titi ko sa kanya. Nang pansin ko ay bumalik na ang dati nitong katigasan ay unti-unti kong ipinasok ang aking burat sa kanyang puki. Ang sarap ng pakiramdam ng aking burat sa kanyang kaloob-looban. Tumaas bumaba ang aking puwitan at sumasabay naman si Andrea na siguro ninanamnam ng maigi ang nakapasok sa kanya. Matagal-tagal na rin si Kuya Mandy sa Saudi kaya alam kong tigang na tigang siya. Habang kinakantot ko siya ay hinahalikan ko pa rin siya sa bibig. Maya-maya pa ay napasigaw na siya sa sarap at naramdaman kong parang hinihigop ng kanyang puki ang aking burat. Ito marahil ang tinatawag na orgasm sa babae. Nang maramdaman kong halos nasasakal ang aking burat ay lalo kong binilisan ang pagkantot sa kanya at hindi rin nagtagal ay nilabasan na naman ako. Pakiramdam ko ay magkasing dami ang tamod na inilabas ko kanina at ngayon. Matapos ang mga nangyari ay umuwi na ako. May usapan kami ni Andrea na walang makakaalam ng ginawa namin, sikreto naming dalawa ang naganap sa amin. Nangako naman ako at umaasang mauulit pa ang maiinit naming sandali. At dito nagtatapos ang aking kwento. Please subscribe and hit the notification bell for more stories.